Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin yung tungkol dito kay Fishball Man, na binansagang Fishball Man to mga ka-plastic. So, nahuli po siya sa kasagsagan ng rally nung nakaraang September 21, 2025. Bagamat ito po yung taong nagba-viral ngayon sa social media, ibig sabihin nito is may deeper meaning yung kanyang mga pinagsasasabi kung bakit nasabi niya yun. Sa pandinig ng mga netizens is parang nakakatawa siya, pero kung iintindihin mo yung kanyang sinabi, malalaman mo kung bakit ito ang kanyang sinabi. So panoorin natin yung kanyang una bago siya nahuli ng mga kapulisan dito sa kasagsagan ng rally. Panoorin natin. Ano boss? Ibaba ang presyo ng fishball! Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares! Yan. Napakasimple lang ng kanyang kahilingan. Ibaba ang tokneneng, kwek-kwek, fishball, kikiam, at yun lang. Pero isipin mo kung magkatotoo man yung sinabi niya. In generalize, in the perspective way, in generalize mga ka-plastic, meron at meron po na magkakaroon ng malawakang pagbabaan ng presyo. Hindi lang po tungkol ito sa tokneneng, fishball at kwek-kwek, diba? Pagamat nakakatawa ito sa pandinig ng iba, kasi nahuli siya ng mga rallyista mga ka-plastic, ng mga kapulisan, diba? Ano boss? Ibaba ang presyo ng fishball! Diba? Ito po yung next video about dito kay isa siyang dating tumatakbong mayor mga ka-plastic. So, hanapin natin. Ito po siya. Kasi wala tayong pakialam, medyo ng SM, dito tayo SM na aircon to. Di ba parang kahit mokrito, so nagsasalita na ako ngayon dito, voice out natin ang climate change, kahit magsarado ang SM, ang Robinson, ang lahat na ng mall, change, kasi wala. Sabi sa sa mga comment, masyado kayong mga judgmental bago pumuna ng ibang tao. Tingnan niyo muna kayo sa sarili niyo. Buti pa nga si Kuya may pakialam sa gobyerno natin. Ngayon kayo puro na lang pagkakamali ng ibang tao nakikita niyo. Actually hindi naman pagkakamali yung tinitignan ng mga tao. Yung pagiging weirdo ng isang tao ang tinitignan ng mga netizens. Kasi napakasimple lang ng kahilingan niya, pero kung isipin nyo, parang pag-generalize mo yung isang bagay, like pababae ng presyo ng kikiam, fishball. Imagine mo way back, magkano ang fishball nun? Makakabili ka na sa halagang 25 centavos. 4 piso. Sobrang sulit na yun. Sa halagang 5 piso, magkano na, ilang peraso na kagad yung makakain mo? Sa isang tuhog lang. Sa isang stick, makakabili ka na ng 5 piso. Ngayon, sa isang stick, mabibili mo na siya 10 piso. Ang masama pa niyan, 20 pesos pa nga eh. Diba? Ang pugo, ang kwek-kwek, magkano noon? 2 ang isa. Piso pa nga yata eh. Ngayon, mabibili mo na siya. Isang tumpok, 20 pesos na pugo. Dati, ang kwek-kwek, mabibili mo lang sa halagang 10 piso. Ngayon, mabibili mo na siya 15 pesos pataas.
Ang meaning kasi ng sinasabi ni ni Fishballman, ayun ay dahil pinapamukha niya na kapag bumalik sa ganung presyo, may possibility na ang presyo ng bigas ay hahalaga siya ng 20 pesos, 25 pesos kada kilo. Ang pamasahe sa jeep, possibly babalik po siya sa 6 hanggang 8 pesos. Minimum fare yun. Ang LRT, kung dati 25 pesos from Recto to Masinag, to Santolan, malamang may babalik sa ganun. Can you imagine yung simpleng kahilingan lang ni Fishballman, pwede nating may apply sa ganung kaliit na halaga at mapapagaan, at may possibility na ang groceries, ang mga essential goods like sa mga groceries na bibilihan natin, maaaring yung 1,000 mo mapuno man lang ng kahit konti yung isang basket o 2 basket. Ganon kaimportante yung kanyang ibig niya sabihin. Mukha siyang abnormal kung titignan, pero lingid sa kaalaman natin mga kaplastik, isa siyang magaling na opinion, diba? Pero sa kasamang palad, tinatawanan lang natin ang mga opinion ng tao. Napaka-weirdo kung papansinin, pero wala na mas weirdo pa sa mga senador, kongresista at mga magnanakaw sa gobyerno, diba? Can you imagine kung yung mga ninanakaw ng mga senador, kongresista at mga artista ay mawala yon? Mas mapapagaan ang ating buhay. At baka hindi lang fishball ang bumaba ang presyo, ang kalahatan, nakaka-plastic. So nasaan na nga ba si Fishball Warrior o Fishballman na nagrally noong nakaraan September 21? So panoorin natin tong Frontline Philippines sa TV5 News. Hinahanap pa rin ng kanyang ina ang binangsagang Fishball Warrior matapos damputin sa gitna ng rally. Nasa frontline ng balitang yan, si Dina Ong Pauco. Ibaba ang presyo ng fishball! Ibaba ang presyo ng kikiam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Sa gitna ng mga nagpo-protesta laban sa korupsyon, iba ang sigaw ng lalaking ito. Inakala ng marami na isa siyang fishball vendor at tinaguri ang pang-fishball warrior. Pero pagdating ng hapon, nakita siyang dinampot ng mga pulis sa Mindiola, Manila. Ayon sa PNP, namato ang lalaki at nakisali sa riot. Kanina, inabutan namin ang ina na lalaki sa harap ng istasyon ng Manila Police District. Hinahanap niya ang anak na may sakit daw sa pag-iisip at kailangan uminom ng gamot pampakalma. Siyempre, anak ko po yun eh. Anak ko po yun eh. Hindi ko po alam gagawin ko. Kasi wala pa akong tulog. Wala pa akong tulog eh. Nilinaw ng ina na hindi nagtitinda ng fishball ang kanyang anak. Noong 2020... Diba? Meron nga lang siyang diferensya sa pag-iisip, pero isipin mo, ginawa niya yun for the cause of lahat. Nakisalamuha siya, nakilahok siya, nakisama siya, nakisabay siya sa ipinaglalaban sa nangyayaring korupsyon dito sa Pilipinas. So palagay ko hindi siya counted as meron siyang diferensya, kasi nakikita niya, nalalaman niya at nararamdaman niya yung mga nangyayari sa bansa natin. Tapos pinatulan pa ng kapulisan. At anong masakit dito mga kaplastik, may higit 100 katao ang nakulong o naditina sa police station sa mga rebelding rallyista. Pero yung mga nagnakaw ng milyon, trilyon na buwis dahil sa flood control project, ni isa wala pa rin nakukulong mga kaplastik. Magpahanggang ngayon sa mga oras na ito, naghihiring pa rin sila. And that's the hurt. And that's the truth. Napakasakit. Na magpahanggang ngayon ay
mayroon pa rin due process sa kanila. Buti pa nga sa North Korea, sa Singapore, kapag napatunayan na nagnakaw at may mga ebidensya na naipapakita, talagang bitay talaga lahat. Yan ang masakit. Dito sa Pilipinas kasi inaalagaan yung mga tarantadong nilalang kagaya niyan. Mga kurakot. Pinoprotektahan, pinapahaba yung storya hanggang sa mapagod na ang tao. Samantala itong lumalaban sa karapatan ng ating mga mamamayan na nahihirapan na, sawan-sawa na sa pangyayaring ito. Pero unfortunately, tayo ang mabilis na nakukulong. Kung tutusin, tayo ang talo eh. Tayo ang talo sa puntong ito. Tayo ang naglalaban. Tayo mga lower class na mga Pilipino ang nagsasabong. While ang mga malalaking tao enjoy the moment when watching this situation, particularly sa nangyayaring rally noong nakaraang linggo. Habang umiinom ng mamahaling alak ang mga nepo babies at mga kongresista, si Saldico ay ikot-ikot na lang sa ibang bansa, nagtatago. Samantala tayo, mabilis tayong makulong, mabilis tayong arestuhin without warrant, without due process. Samantala si Saldico, labas-masok sa Amerika, pumupunta ng France, tapos pupunta ng Amerika ulit, maghahanap ng matataguan gamit ang pera ng taong bayan, pamasahe niya. Can you imagine? Pamasahe niyang ginagamit papuntang Pransya, pera ng taong bayan. Samantala tayo, ipinaglalaban lang natin yung mga nangyayaring korupsyon. At dapat managot ang mga taong managot. Pero ang pangit sa katotohanan is mabilis nakukulong ang mga taong to. Hindi ba kayo naalarma niya? Tapos, palilipasin na naman ng ilang taon, may panibago na namang issue ng korupsyon dito sa Pilipinas. Tapos, mahahalal pa yung mga senador na nai-involve na ngayon sa korupsyon. Sige, boto nyo pa, mga kaplastik. Di ba mahilig kayo sa sikat? Di ba nakakalungkot? 24, naghain din pala ng Certificate of Candidacy ang lalaki sa pagka-alkalde ng Maynila. Sama ng loob, tapos parang nalulumo po ako, nangihina po ako. Hindi ko maintindihan eh, kagabi pa to eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Nananawagan ng ina sa mga pulis na palayain na ang anak. Kagabi pa ako nagsasabi sa kanya, may schizophrenia sa PWD po. Ang sagot sa amin, kunin ko yung mga pangalan ng mga ano nyo, i-verify po namin. Labot kami madaling araw, iintay din sa labas. Umiiyak din ang ginang na ito sa harap ng istasyon ng pulis. Kambal na anak daw niya ang hinuli at nakikiusap na palayain na. Akala kasi nila pag rally, tatayo kayong sisigaw-sigaw. Hindi. Hindi, ano. Ayan, barkadahan ng geng-geng. Ayan, nag-geng tuloy sila. Ayon sa Manila LGU, higit 200 nag-riot ang hinuli. Sasampahan daw ng reklamo ang mga nahuli lalo't may mga nasira silang gamit. Nagbabalita. Na nga masakit eh. Pag nakasira ng property, mabilis din yung maaresto eh. Pero yung pagnanakaw ng bilyon-bilyon sa lapi, hindi nyo maaresto agad. Hanggang ngayon na meron pa rin dramang nangyayari sa Senate hearing. Wala na, hanggang maabot sa punto na tumabang na yung issue, mapupunta na lang sa dismissal yan.
Wala walang nakukulong. Diba? Yan ang masakit sa katotohanan Kapag may influensyang tao, dadaanin na lang sa drama, dadaanin na lang sa serye, araw-araw mag-i-hearing hanggang sa umabot sa punto na wala na, hindi na maglilihis na ng issue, makakalimutan na naman ulit, panibago na namang korupsyon, panibago na namang sistema, mag-iiba lang ng pattern, same as well pa rin, same as nakawan. Kaya wala. Ano napunta ng rally? Wala. Ginago nyo lang yung mga sarili nyo dyan. Nagkaroon lang kayo ng sakit sa katawan. Tapos bandang wala yung pinaglalaban yung kalayaan, pinaglalaban yung karapatan, napunta sa wala. 3 years na lang, eleksyon na naman. Panibago na namang uling plano. Panibago na namang nakawan. Panibago na namang drama. Hanggang kailan tayo makakaranas ng maayos at magandang gobyerno dito sa Pilipinas? So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.